Uy, pagkabanti ba yan? Banti talaga ang puso ko sa pagsagot. Sergio, bait-bait ko wala naman kay Sergio na. Hi, Mela. Hi, Sergio. Mayong hapon. May hapon, Sergio. Ginagawa ko pa yan. Sabi ni Salve, hindi ba kapabulan-bulan? Actually, nakakaintindi ako ng Bisaya eh. Kasi, because of the ad. Tama pa Kaya sa'yo. hindi ko pa basahin yung sa inyong caption. Ay, wow. Salamat din mga Pero hindi ako ano. makapagsalita eh. Correct. Pero, yeah, medyo, I think yung gusto mong kulong na agad, no? Matutuwa ang mga contractors, Oo. kasi mukhang kakailanganin na mas maraming kulungan, at least, Magpagawa sila ng kulungan, maraming kulungan. Pero yun nga, kulang ang kulungan, dahil sa gusto mong kulong ka agad. Pero, So, madami pa rin nakukulong. Bella, yeah, syempre, we're so happy for you. Thank you so much, Sergio. Oo. Talagang, alam mo, Bella, in fairness to you, kahit hindi ka talaga galing sa showbiz, family, kumbaga, marami kasi artista ngayon na they're not really that, kumbaga, pagdating sa entertainment media, hindi sila ganun ka-close, hindi sila marunong mag-appreciate. Pero ikaw, simula ko lang ng press con, nararamdaman namin yung pag-appreciate mo sa pagdating namin dito. Kaya, we're so happy for you nung sinabi nga na 4th season na, huwag ka muna umiyak, mamaya ka yung okay. Pero, syempre, kasama ka na namin 4th season na lang, diba? We're so happy for you. Thank you so much. Pero, yan, ang bongga, di ba? Piling namin, etong on-one, naiyak ko talaga. Kasi, naiyak ako kasi in-offer niya ako last time. Sabi niya, may papadala ako sa iyo, sir. Hindi mo na. Tapos hindi, may papadala ako. Eh, ayokong tanggapin. Kala ko pipilitin pa rin. Nalungkot ako. Tinanong for the fifth time. Sorry, Sergio. Tinatanong niya yung address ko kasi. Sabi nang hinayang ako. Pero, piling namin, si Salve rin piling niya, kasi may siya manood ng mga K-drama, nag-i-enjoy siya sa pagbasa ng subtitle, di ba? Piling namin parang K-drama rin ng one-on-one, na nanonood kami ng K-drama na talagang pinagtsatsagahan namin yung subtitle ng caption. Thank you so much, Sir Jun. Actually, drama talaga siya. Kuan drama. Kuan drama ng totoong buhay ng mga Bisaya. So, salamat talaga, Sir Jun, for appreciating the Kuan on One. And thank you for always here ba? Lalo na sa mga veterano nating mga press conferencers na talagang always talaga nandito. Siyempre, ating mga influencer, ang ating mga vlog na dyan naman. Thank you talaga. Kaya na-appreciate ko kayo kasi kung hindi dala sa inyo, hindi kami mamabutang. Season 4, ano ba kayo? Kayo ba yung reason yun na? Kaya pinakalat yung aming kuan on tapos ito na nga sa season 4 na tayo. Thank you so much na kami naman magbinibili, kami naman magsusunod. So thank you so much talaga, Sir Jun, at sa lahat ng mga press conference na nandito at siyempre ang ating mga vloggers. Pero yung iba kasi, diba, parang they really, super love nila yung kanilang accounts, yung kanilang social media accounts. Parang ayaw nila mag-share sa iba, ayaw nila magpa-interview, you know. Pero ikaw, ibang klase, diba? You really appreciate yung tulong ng lahat. No? Mas nakakapag... yes. Sorry po. Nagtatalo sila ni Sam. Anyways, yun nga, ikaw talaga, you love talaga yung ang daming tumutulong, ang daming nagpapakalat ng conversion. Hindi ko yung tipong na, ang dami kong followers, okay na to, di ba? Oo, hindi naman kay. Sobrang kong na-appreciate kayo because kung masailan kami sa mga account namin, mas masailan din nga kayo sa account. Yung tao din kayo, alam nyo din kung anong gusto nyo i-post din sa mga account niyo, pero ini-insert nyo pa kami. And minsan lang naman tong show dadaan. Kailan ba kong pasalamat kung tapos na tong show na to, di ba? Kaya I'm always grateful sa inyo talaga, sa lahat ng mga tumutulong, lalo na sa mga inyo na naghahatid talaga ng mga balita sa Pilipinas na may bago kaming season. Kaya thank you so much! Pero yung word mo, talaga yung concern, ako natatakot ko rin. Kung yung presidente ka, mag-concern ka rin sa budget. Doon, hindi tayo na presidente. At
At saka alam nyo, yung mga gaya-gaya na mga usapan, ako minsan nga parang tumataas yung aking high blood ba. Kasi siyempre mga citizens naman tayo. Pero pinagpapasa Diyos ko na lang kasi siyempre ano pang masabi natin. Tapos pag masabi natin, mapagsisihan pa natin sa pagdating ng panahon. Because we are not perfect because, di ba? So, grabe talaga sa Diyos. Pero yan nga, pero isa pang kinahahapi namin sa'yo, tuloy-tuloy yung pagganda ng career mo, even yung mga balita about you. Kasi dati ayaw kang tantanan dun sa mga issues yung dalawa ni Jason, di ba? yung Pero ngayon talagang very open, naging very open din kayo kasi like sinasama mo na siya sa mga posting. Dati hindi masyado Oo. diba? Kasi dati hindi ko siya sinasama, Sir John, away kami nun eh. Pero, away kami nun. Pero ngayon na sinasama ko siya, ibig sabihin talaga, boom, mga ano yung pag-iibigan. And char-char lang naman. Pero, kuan talaga kanang, noon kasi pag may mga maghiwalay na top 1, maghiwalay sa ganito, top 2 agad kami. Ilalagay agad kami sa top 2, bilason. Ano ba problema na? Ano ba tayong problema? Kasi hindi ko nga nasasama si Jason sa post. Dumating kasi sa post na time na sabi ni Jason na, wag mo muna ako isama sa mga post. Kaya gusto niya muna ng private life. Mag-focus muna siya sa kanyang private life. So, parang siguro nanggigil ang mga tao na makita siya. Kaya nung sinasama ko siya na hindi na niya alam na pinupost ko. So ngayon, pag uwi ko, away naman kami. So, may mga gano'n na kami. Pero ano reaction niya? 4th season ka na. Sobrang happy. Siya talaga ang very number 1 supporter talaga kasi siya talaga ang nag-push sa akin sa heels. Kaya nahulog ako. Siya ang nag-push sa akin na mag-host ako. So sabi niya na, for this moment, para magkaroon ka ng time sa pamilya mo, host ka muna ga. Pero huwag ka muna magkaroon ng mga teleserye kasi siyempre madaling araw na ako. So, host ka muna ga para magkaroon ka ng time sa pamilya mo at sa anak mo. So, ano mas mataas ang tingin? Kasi sabi niyo, wag teleserye. So, eto, kasi ang lakas-lakas na ito, ha? Grabe. Sir Mike? Hindi ka na, siyempre, bawal naman pag-usapan ng TF kaya may NDA man tayo niyan. Pero kung walang NDA, pwede natin sa ibang araw na lang. Pero, piling namin, worth it ka naman. Dapat. Sobrang pagka-worth it, Sir June! Sino bang mabibigay ng ganitong trabaho at saka meron pang mga product na nagtatrust sa amin? Kaya sobrang nakita ko nga, ang dami mong endorse ka, grabe. Hindi, tsaka dito sa Kuan Unwan, talagang dito na lang ini-insert. Kaya di ba nung dulo ng video naman nagbebenta na ako. Pero mabenta nila ako. Kasi siyempre, kita mo talaga na ang dami talaga nagtatrust sa Kuan Unwan. Lalo na mga Bisaya na gusto na lang ibenta sa Visayas at Mindanao. So may live selling pala to. Ang bukas yung live selling, pero Kuan, ang tawag dyan yung subtle way, and para lang siyang tawag yan, parang low-key ka lang. Low-key lang. Pero yan, thank you and we're so happy for you. Thank you so much, Sergio. We're expecting na tatagal pa lalo, hindi mo season 4 to, di ba? Next na ba si Salve? Yun, napagod na kayo kakasiso ng season natin. Ito na si Salve, next na siya. Okay. Sergio. Ate Sabs. Like kung nagkakita sa Korea, parang ambassador ka na sa Korea. Wala namang mga offer ng mga project doon or let's say mga drama, gano'n. Wala nang nag-offer. Simula nung napanood nila yung huling channel. Thank you, Lord, sa KTO Korean Tourism Manila for trusting our family na maging ambassador. Pero thank you, Lord, pa rin kasi kahit pamukha na kaming abusador, talagang kinukuha pa rin nila kami kasi grabe ang dami namin dinadala doon. Pero binibigay pa rin nila ang best para maging comfortable ang tour namin sa Korea. And, yun lang ang mga offer sa amin, yung mga mag-tour doon. Pero yung mga K-drama, yung mga kuan, wala naman. At siguro walang mga Ate Sabs. Kasi hindi nila alam kung bakit tinatanong yan. Pero naikot ko rin sa Korea. Hindi ko pa naikot kasi nung isang araw, parang hindi pa ako tinawagan nung ang mga pulis doon. Parang ako magsisensos doon. Hindi ko pa naikot talaga. Pero last time inikot ko Seoul. At yung dinala kami naman ngayon, nung pangatlong punta namin is sa Busan. Busan is good, the best talaga ang Busan ang masabi ko sa inyo. Iba din siya sa Seoul. Kasi ang Busan may pang-party na, may beach na, may city na siya, may basta lahat, may seafoods pa. Ang sarap talaga sa Busan. Alam mo, ayaw ko nang umuwi, pero siyempre, nung nakita ko yung mga bayarin, napauwi ako agad.
Pero yan yung Nag-train kami. Train to Busan. Alam mo, na-realize ko, kami palang mukhang zombie doon. Kami family. Kung sa ganyan, Briggs Battalion na. Pero Mel, yan yung maabangan namin sa 2026 sa'yo at sa Ano no? Ma'am Sam? anong mga Abangan mo. Abangan. Lagi naman akong ganito, hindi naman talaga ako nagsasabi kung ano ang aabangan kasi natatakot baka anong gawin niyo sa akin. Hindi ko sinasabi. Wala pa akong alam kung ano yung mga project. But then again, may mga project naman na tinatanong-tanong, but then again, siyempre may mga tinatawag naman tayo mga NDA. And hindi ko alam kung sasabihin ba natin, baka hindi naman matuloy, kay everything is possible, ba yan, di ba? So, marami pa din naman abangan. Basta lagi lang talaga dito sa Kapamilya Network talaga. Thank you so much. Abangan niyo lang ako dyan sa labas. Thank you so much for Tumayo those na ako kay questions. So moving forward, we have Manila Times, Ms. Tess Ariola. Hello, hi. Hello, Miss Tess. Magandang tanghali sa iyo. Tama ba? Yes, sa imo, sa iyo. Yes. Melay, di ba nung nagsimula tayo sa one-on-one, one of the things that you said, ang goal talaga rin ito para mapakita rin ang, like ang kakayahan, yung kagalingan din ng mga Bisaya. And in terms of showbiz, we used to say that kapag Bisaya kasi right away ilalagay sa comedy, dahil sa accent and all of these things. And I think you wanted to show that there's more to the Bisaya than pagpapatawa, pagka-comedy, and all that. Ano ang, sa tingin mo, ang napakita mo sa lahat ng, not just the Philippines, pero sa ibang bansa din, tungkol sa mga Bisaya in the last 3 seasons of One-on-One? Ang napakuan ko sa buong mundo ba ito, ma'am? Bakit gusto mo kalahati lang or Sa may Europe lang. Sa may Europe lang. Ang napakuan ko sa mga kuan, ang Bisaya talaga is very real, very authentic. Kuan naman tayo, authentic naman tayo lahat. But then again, ang mga Bisaya is, hindi kami, parang kaming risk taker. Risk taker ko, baga parang hindi namin alam, wala kami pakialam kung ano ba, kung mababasa pa kami sa mga language ba namin, mababasa pa kami dito pa sa mga tawag kami mag-pronounce. But we have to ipakilala talaga ang totoong kami. Kaya naman, minsan talaga na kukuan kami na bubuli kami because of our But then again, hindi naman din kami masyadong parang iyakin. So, yun ang pinapalaganap namin sa buong kuan na mag-iaambag din ang mga Bisaya. And that's us. Thank you so much, ma'am. Tapos, I'm just wondering, hindi naman nauubos sa mga Bisaya sa showbiz na i-guest? O Yes. anong plano in the coming seasons, hindi lang sa 4th, sa 5th, sa 6th? Marami pa ba tayong Bisaya hindi na i-interview? Uubusin talaga natin ang mga Bisaya. Talagang hindi pwedeng hindi natin maubos. Kahit ayaw nila magpa-interview, pipilitin talaga natin. Talagang bubusan sa rin gagawin. O, pilitin mo. Hindi, kasi marami pa tayong mga Bisaya. Lalo na ngayon, andyan pa sila, Miss Annabel Rama. Hindi mo pa na-interview? Hindi pa na-interview. Ellen Adarna. O, di ba? At saka, Manny Pacquiao, our very own sa Jensen. Jinky, Nani Julisha, marami pa talaga tayo hindi talaga na-interview. So, talaga, please wash out. Maghugas kayo sa labas. Wash Please, watch out na yan. Tatayimingin talaga namin na magka-time sila para mag-interview namin sila. And finally, in the last 3 seasons, ngayon papasok ka na sa pang-apat, how would you rate yourself as a host? Ano ng mga natutunan mo at sa tingin mo nag-improve at nagbago sa'yo? Thank you, Lord. Kaya talaga mag-rate sa sarili natin. But then again, siguro I will gonna rate myself with a rated PG. I'm gonna rate it with 5 because I'm learning every day. I'm learning pa rin sa mga co-host ko, sila Ate B, sila Robbie D, kung paano magaling ng host talaga. Kasi sa PBB talaga, nagnganga pa rin ako sa kanila. Sila yung mga halimaw talaga sa hosting. So, I will rate myself 5 and thank you for sana hindi kayo mag-bash sa 5 because for me because kasi parang kahit pa paano mayroon na rin akong parang nakuan niya tutunan din sa hosting. So You're very thank you. humble. You're doing so well. Ayan na, umiyak na siya. Sa ano naman sa kagandahan? Yung kagandahan mo nung season 1, ngayong season 4, gaano na yung itinaas? Parang nag-fluctuate siya. Nag-fluctuate siya lalo na yun. But in other ways, you've evolved. Thank you. Ibang ano pang mga bagay na nag-evolve
sa inyo at nag-grow? Ako talaga nag-evolve talaga kami sa kuan-on-one, lalo na sa mga staff namin, sa mga ini-interview namin sa mga Bisaya. Kasi almost sila lahat kasi ng mga celebrity na in-interview namin, same yung experience na sa pag-Bisaya ka kasi, lalo na pag nandito ka sa Manila, nakakatakot makipagsapalaran. Kumbaga parang mga Tagalog na pupunta sa ibang bansa, parang OFW na pag may kipagsapalaran kayo sa ibang bansa. Ganun ang feeling namin ng mga Bisaya na pupunta sa Manila. So, yun talaga ang na iba yung feeling nila, iba yung mahinarap nilang mga takot ng mga celebrities. But then again, lagi mo ginagamit na but then again, no? Mga 20 na. Nilalabanan pa rin, kinaya. Kaya sabi ko talaga, huwag talagang i-embrace ang takot. Makikita mo sa lahat na nila na wala ka talagang dapat, yung choice mo lang talaga is lumaban. Kasi yung pagka no choice mo na lumaban, maganda ang kinalabasan. Congratulations and we look forward to seeing Thank you so much, Ma. Thanks, Ms. Tessa from Manila Times. Kung meron tayong national hero, meron din tayong a true national host. Inahan na siya ka-iconic, guys. Inahan siya ka-grabe nga impact sa ating kinabuhi, especially sa among mga taga-Bisaya. Oh, diba? And of course, we have here from kumadco.com, si John Bueno. So sa dami daw ng naging guest mo na sa show, sino ang may pinaka-interesting na story and why do you think so? Actually, lahat sila interesting. Pero meron talagang sobrang interesting eh. Na talagang na-amaze ako sa kuan niya, sa buhay niya. Iniisip ko pa, makahintay ba kayo? Pero lahat interesting lahat Pero meron talagang yung kuan. Ang interesting talaga na ngayon lang na-gets nila na Bisaya pala si Kay Abad, si Ate Kay. Very interesting because hindi talaga siya pure blood Bisaya. Ang pure blood talaga si Bolje. Pero nakapag-Bisaya, para siyang pure magsalita ng Bisaya. Kung mapanood nyo, panoorin nyo na para magdagdag kayo sa views namin, ha? Panoorin nyo, bakit? Karami talaga sa Bisaya. Ambot sa imo dahi, maadya ko kabalo dahi. Kanang, asa man ka? So doon ako na-amaze kay Bolje. Sabi kasi ni Bolje na pag sa bahay, ibisayaan mo ang mga anak para matuto sila at para hindi sila ma-left out. Kaya sa Cebu man sila nakastay. So, yun talaga na. Tapos, ang kanang very Bisaya pa rin yung kanilang pamumuhay at mayaman sila. So, ano mo yun? Na-amaze ako na, yun ba ang tanong mo? Wala po na ginagawa. Ang prayer can move mountains. Ang love can change language. Ay! Grabe si Jeff, no? Kaya na ang gugma, no? Na kung Tagalog ka o nating partner na Bisaya, wala kay choice kundi ma-learn ko na biyang language. Yes, kung mahal ni mo imuhang partner. Oo, di ba? Thank you for that first question. And we have our second question here. Tapos yung nakatuloy mo Uruguay, no? Ganun magsalita, no? Parang Oo. So recently po, gorgeous Cebuana actress Ellen Adarna divulged into some things on social media. Divulge? If dahil sa akong galing, itong English mo, sa ano, ma-miss ko. Divulge. Divulge? Saan po pronounce? Divulge? Divulge. 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 Divulge pala. Kuan-kuan. Divulge some things on social media. If she was your next interview, what questions would you ask her and why? Siyempre, ang i-question ko talaga sa kanya kasi talagang nung isang araw, alam ko lahat, nagtatrabaho yung lahat, nagsusulat ng mga script, ng mga press conference, mga nag-TikTok, ang mga influencer, pero ang mata nila nandoon sa social media ni Juan. Ni Ellie, nakagano'n naka-about ko sa first day Juan. Pero siyempre, ang itatanong ko sa kanya is, how are you? How are you now? Kasi siyempre sa pagdaanan niya ba, kamusta siya? Kasi as a mom, tatanungin talaga natin kung paano niya nilalagpasan or kung nalagpasan na ba niya. Usay mga tips na paano mo makayanan. So, how are you? Anong yun sa'yo? It's for you to find out. It's for you to find out. Pero siyempre, kung bibigyan tayo ng chance na
makapag-usap, makatanong sa kanya. Because at the end of the day, wala pa rin naman tayong kinalaman sa relasyon nila. Di ba? At the end of the day, tayo pala, mayroon din tayong mga sariling karelasyon at mayroon din tayong mga sariling mga problema sa ating mga karelasyon. So, respect, we respect, pero siya kasi ang nag-divulge, no? But then again, siguro, hayaan natin siya na mag-open up kung ano yun kaya niyang i-open up. Kung hindi naman niya kaya i-open up, di i-open close. Di ba? Masimple lang na. Yeah, thank you so kumangko.com from Sir John Bueno. We have here from Stars Photon, si Sir Alan Sancon. Ito yung question natin. Sir Alan? Sino yung pinaka-memorable mong interview sa mga naunang season 3 ng show mo? Yung touch ka talaga at nagulat yung revelation na sa'yo. Revelation. Actually, parang nakalimot na ako ba, pero madaming mga revelation talaga ng mga in-interview ko sa kung ano-ano. Ay, nag-iisip na naman ako. Pero siyempre, ang mga kasi hindi ko naman ako kasi kami mag-interview sa kung ano is kung ano yung gusto nila, yung excited silang ikwento. Kasi hindi naman tayo pwede maging chismosa talaga na kung ano yung mga, huy, ganito pala nangyayari sa kuwan. Hindi tayo pwede. Ay! Si Kuan pala! Depende sila mga Bini, sila Peggy, Sila Bini, oo, sila DJ. Si Kuan pala ang revelation ni, kalimutan ko si Kuan ba? O di ba, hindi niyo alam? Parang words, English. Sino ko si, di ka nang Kuan, baka nang singer si Kuan. Juan Carlos, si JK. Kasi parang natakot ako ba kay JK kapag itanong sa kanya yung kung ano ba yung parents niya, about yung past niya. Tapos open naman siya kasi pero hindi naman, ang lalaki ba, hindi mo ba yung open up yan ha? Pero na-open naman pala siya kasi matagal na palang open din sa kanya na ganito. Nakakatakot lang itanong kasi syempre, it's a private life. But then siya, open naman siya. So, ano mo na, ay, misa ko ito pa rin pinagdaanan mo. Ba't din cool ka pa rin no, sa lahat ng mga experiences mo sa life mo. Kung ano yung pinagdaanan, tanawan ninyo, panoorin nyo sa kung ano naman. Yes. Actually, kanina napanood ko yung interview mo ni JK. I think the good thing about Ate Mela is yung mayroon siyang certain charisma na when you talk to her, sobrang warm niya na ako, willing ko to let loose, I just wanna talk to you. So siguro yan yung charm mo sa mga Bisaya. And that's why I can't wait sa mga next interview, yung mga stories nila kasi sobrang interesting talaga sa mga, especially sa mga artists, sa mga Next, ikaw na kung ano Ay, po natin. Talagang sa ginawa ko. Salamat kaayo. And for this next question, sino naman ang dream mo pang ma-interview na personalities dito sa season 4 ng Tuan Mo? Ako talaga, ang dream ko talaga, our very own Manny Pacquiao and Miss Jinky. Kasi masarap sila. I'm sure, napanood nyo na sila sa maraming interview na Tagalog, pero gusto kong panood sila sa Bisaya. Kapag Bisaya kasi iba talaga yung feelings. And then gusto ko rin ma-interview ang kambal ni Miss Jinky at saka si Miss Janet. Kasi kung paano talaga ang sisterhood nila, nakambal sila. And through thick and thin talaga sila nakambal. Mahal talaga nila isa't isa. At syempre si Ellen Adarna. Gusto ko kasi, kung hindi man niya pag-usapan yung ang past na itong mga nangyari, wala akong problema. Gusto ko na siyang kamustahin at gusto ko na kasi pagka-Bisaya, mga experience sa mga Bisaya noong unang panahon na iba talaga ang mga Bisaya. Na iba talaga din magmahal, iba din maging matapang. So, sila ang mga gusto kong i-look forward. Pero medyo wala pa akong schedule, so mag-backward muna tayo. Manood muna kayo ng season 2 at season 3 and wow. Looking forward sa yung season 4. I-pray natin yan ha. Manood pa kayo na? Okay. Okay, ma'am. And of course, from Random Republica, from Miss Kate Adahar. Congratulations, Melay, sa dami nang na-interview mo. Sino so far ang pinaka-memorable? Ayun, natanong na sa kanya. Si JK. Okay, si JK na pala. We have here from Metro Style, from Sir Lance Joseph Martinez and Mariniel Baloga. Looking back from season 1 up to season 3, what would you say has been the biggest challenge for you as a host of Kuan on One? Alam mo, ang biggest challenge talaga sa akin is hindi pala biggest challenge, nag-throwback lang ako ba? Nag-throwback lang ako nung unang panahon. Ay, nung kakastart pa lang ng kuwan naman, nag-isip ako na, wala, paano ko kayo ito gagawin? Paano ko mag-interview? Kung may kinakabahan ako. Kasi syempre, minsan nag-iisip din naman ako ng masama sa sarili ko na parang,
deserve ko ba ito? Baka naman sabihin nung guest ko, parang mas deserve niya ba na makakaya naman? Because I don't want naman na mag-feeling as a host. Kasi pag host ka, kailangan talaga, parang medyo mag-feeling ka talaga na you own the show. But nung una-una kasi medyo nahiya pa ako na i-own ang show. And nahiya ako paano i-embrace yung show na Bisaya. Ayan. Pero ngayon, alam mo, ngayon naka-move on ako dun sa kuan na yun, sa era na yun, sa buhay ko. So, totoo pala yung pag may pasukin ka na kuan sa buhay mo, bagong experience sa buhay mo, medyo matatakot ka talaga. Gawin mo lang. Huwag ka lang matakot, gawin mo lang, everyday ka lang pumasok, huwag mong pakinggan yung takot, kasi hindi ko shinare yung takot, ngayon ko lang shinare sa inyo, o di ba? So ngayon, hindi ko lang shinare, nilabanan ko lang, nag-aral lang ako sa script ko, tapos ngayon, comfortable na ako sa kung ano nyo. Parang gusto ko na nga mag-interview ngayon eh, pwede ko lang miss na. So talagang, totoo pala yung, andyan yung takot, pero huwag mo lang pakinggan. So, yan. Yung mga challenges at that's how you grow eh. Yes. That's how you overcome. Correct. Yeah, sobrang ganda ng story niya. And of course, with your family, yeah, now, sensation kayo online. Grabe. Netizens are wondering, how do you plan to celebrate Christmas this year? And are there like any early holiday plans already lined up for the Kamsami family? Thank you so much talaga, Lord, nga nagkaroon tayo ng time ng family Christmas koan. And then wala, malapit na magka-stick-tick itong ating press conference ito, mag-ilagay ng upuan kasi na nakagalikon. Thank you, Lord. So kami, nakaplano kami, kasi last year nag-Korea kami, kasi dinala kami ng KTO last year eh. Nagkuan kami, nag-snow kami. Ngayon, balik naman kami from malamig nung kuan last year, ito sa pinakamainit naman kami sa Jensen. Dahil andun ang mga, siyempre ang papa ko, mama ko, hindi namin sila kasama ng Christmas. So, doon kami mag-spend ng Christmas sa halagang 90 pesos. Bakit ka lang mag-spend, no? So, doon kami mag-spend ng Christmas. Pero, mag-early Christmas na rin kami sa Mindoro. Saka kami uuwi ng Jensen. Sino gusto sumama? Magpalista lang mamaya. Charina, ba't gusto mong itatasa? Very cute yung Kansami family mo talaga. Thank you so much. And this final question from Certified Kapamilya. Salamat kay Benny. Humikap na doon mo, nakagaling ako. From Sir Jason. Naghintay na lang ng kuwan pa. Sir Jason Laluna. Jason. How do you think the show has evolved since season 1? The show must go on. Ano na sabi mo? Paano daw nag-evolve yung show mo from season 1? Yun yung tanong kanina, no? Oo, yun tanong kanina. Evolve na rin siya talagang. Evolve na siya nag-evolve during the times na talagang mas nag-evolve siya nung may mga product na pumasok. So, thank you so much sa mga product na pumasok at the evolvement is now going on. And for you as a host, ate, ano yung pinaka-na-appreciate mo sa journey na ito? Ang pinaka-na-appreciate ko sa journey na ito is walang iba kundi ang lahat ng mga nandito, lahat ng mga sumusuporta from day 1 to since day this. Hindi ko alam kung ilang day na ito, but sa lahat ng mga sumusuporta talaga, forever talaga akong grateful, lalo na kay Direk Lauren. Direk Lauren, I always love you. Because si Direk Lauren talaga ang nag-isip ng kuan ito, sila ng team niya, sila ang nag-push talaga ng show na ito. So thank you so much Direk Lauren, binigyan mo ako ng show na sobrang dear at sobrang lapit sa puso ko. And I love you Direk Lauren, I hope, I hug you so much because si Direk Lauren is may pinagdadaanan ba ngayon ako. Ba't ko pa sinabi? And of course, we have also questions, di ba, from regional media. Original pizza. Pwede natin ma-play dito sa regional Okay. media. Ito. Talagang grabe na ang tanong, no? Yung wala ng mga tao, yung waiter na lang natira, pero tanong pa rin ang tanong. Ito. Ay! Kumidyan dito eh. Dyan na. Sorry. Sana marinig natin si Sir, no? Okay, Sir. Tsaka yung semento sa likod ni Sir. Pwede po para may voice pa dyan. Audio man. Alam mo, pasalamat din pala ako sa audio man namin sa kung ano naman kasi very clear ang aming voice kapag pinapalabas ang kung ano. Ayan. Kailan mo nalaman na maganda ka? Kasi para sa akin, hindi ka maganda. Okay? Oh, ayan.
Ikan sa sitwasyon sa gobyerno sa Pilipinas karon. Pwede po ulit po yung tanong niya. Hi Melay. Hello. Brian Mark of Sugar's Remark Facebook page. Isip kanhi aktivista unsa alang nimo ang angayan nga isinggit sa mga Pilipino gumikan sa sitwasyon sa gobyerno sa Pilipinas karon. Isip kanhi nagtubo sa simbahan. Unsay tubag nimo sa pangutana? Aduna ba'y Ginoo? Kung ang nangutana namatyan o kapamilya gumikan sa nahitabo nga bagyo ug linog dinhi sa Subo. And finally, unsa alang nimo ang lisod kaayo tubagon nga pangutana? And nga naman, more power. Ayan. Grabe ka power. Nag-good luck siya sa akin. Naghingi siya ng more power kasi grabe ka power yung tanong niya. Kasi yung tanong niya, ano daw ang masasabi ko sa gobyerno? So nasabi ko na kanina. Pangalawa, isip na nag-alagad sa simbahan. So, isa sa mga na nagsaservisyo talaga sa simbahan, ano daw ang masabi ko sa corruption? Yun na, nasabi ko na rin kanina na talagang grabe talamak na talaga ang nangyayari sa atin dito. Kailangan na talaga natin magkaroon ng, alam mo yun, yung clear talaga na kung ano ba talaga ang totoo at ano ba talaga ang hindi. Because lahat na lang tayo parang nasa sway ba. And then yung pinakahuling tanong niya is, ano ba ang nararamdaman mo sa mga nangyari na mga naapektuhan sa baha? So yun, nasagot ko na rin kanina. Grabe ang pagkahabag ng naramdaman ko. Pero ano daw ang pinakamahirap pala na itanong? Ang pinakamahirap na itanong ko sa kanya, saan gawa ang semento niya? Hindi, ang pinakamahirap na tanong talaga is, yun. Yun ang pinakamahirap na tanong. Ano yung tanong? Mahirap. Actually, may mga tanong talaga. Specifically, depende dun sa tinatanungan mo. Mahirap talaga itanong kung tatanungin mo, magkano na ang utang mo? Nakabayad ka na ba? Mahirap talaga kung ano yung pinagdadaanan niya. Mahirap yung itanong kasi very sensitive pa yung tao niyo. So, yun ang pinakamahirap na tanong na itanong. Even a question of, are you happy? Yeah. Is, Pag may pinagdadaanan ka, medyo masakit. Isagutin niya na. Talagang agad niya. Hello, Melay! Congratulations kay nagtugay yun ang imong online show. Ako pangutana, kinsa ang previous ni mga guest na gusto ko nga ma-interview balik o nga naman. Balikon, kinsa ang nangangit mga guest na gusto ko ma-interview o balik o nga naman. Uy, parehas yun. Parehas kami ng ngipin talaga. Talagang lumusot talaga yung paningin ko doon sa pinakalubugan ng kawalan. Salamat, sir, sa katanungan mo, sir. Dapat si sir pala ang ko, no? Palagyan na siya ng buhok, no? Pwede siya naging ko. Sino ang pinaka gusto kong ulit-ulitin na guest? Is walang iba kundi none other than my Mika Kim Chiu. Lalo na ngayon na meron siya The Alibi, di ba? So, gusto kong interviewin siya kasi ngayon din kami magbarkadahan, medyo hindi na rin kami masyado nagkita-kita. Kami nila ate nagkita-kita kami, pero si Mika, hindi namin siya nagkita kasi sobrang busy talaga niya for the showtime, for the Alibi, kasi tinatapos niya ng Alibi. So, sabi namin, ang dami mo namang Alibi. So, siya ang gusto kong maka-interview ulit kasi marami pa kaming dapat pag-usapan na hindi nyo pa alam na mga kabuangan ng mga Bisaya niya. So, si Kim happy ako sa love life ni Kim Junica. Actually, kami na mga friends talaga niya, wala kaming kaalam-alam sa love life niya. Di ba? Kasi niyo pa sa church ako, wala talaga kaming kaalam-alam. May love life na ba siya? Hindi! Ang mukha ko, alam niyo meron ako magsinungaling. O, di ba? So, hindi ko talaga alam kasi kami na friendship is grabe ang respect namin sa isa't isa. Hindi naman kami nagtatanong na, yung jowa mo na ba si Kuban, si Paulo? Wala kami ganun kasi kumbaga, very pure ang gusto namin na magbanding because gusto namin kabanding. Hindi kaya gusto namin malaman sa'yo kung ano ang chismis sa buhay mo. Pero hindi pa
namin alam yan. Wala akong kaalaman na. Mabuti alam nyo. Kailan ba? Sorry lang. Kung alam mo kung happy si Mika Kimcho, sobrang happy ako sa kanya. Because deserve niyang maging happy sa lahat ng mga pagka-generous na binigay niyang blessing sa ating lahat. Ako isa ako sa nakuha ng blessing niya, lahat tayo. So, kanang deserve niya kung ano man ang desisyon niya sa buhay, kung ano ang gusto niya kuha sa buhay. Let's be happy to her. Huwag na tayong maraming alibis. Okay ba? Mas alam niyo ba? Grabe yun kayo. Ang mga amiga. Amiga Kimcho. And for everyone's information, you can watch her show from I1 and of course to ABS-CBN Entertainment YouTube channel. Kaya mag-click and subscribe na kayo. And of course, Ate Melay, please do the honors to your supporters, mga Kuanizens. Yan, Kuanizens, please, don't prove I'm right. Na talaga namang gusto nyo talagang panoorin ito kung ano-ano man dahil nag-stay kayo. Akala ko may iwan na lang yung mga lights man at mga audio man. Pero nag-stay talaga kayo. Thank you so much sa ating mga influencer na maka-busy nito. Pero pumunta talaga dito. I love you all, ha? At sa ating mga vloggers na nandito. At sa ating mga press. Natulog lang. Press lang. Sa mga pressers, thank you so much talaga na nandito talaga sila, no? Wala talaga ako masabi kundi thank you dahil kailangan namin ng tulong nyo. Nagpapakumbaba ako sa inyo na kailangan namin ng tulong ninyo na mapalaganap itong Kung Ano One Season 4. And it will all because of you kung maging success itong Kung Ano One Season 4. And thank you din sa mga product na nag-trust sa akin dito at magbigay din sa inyo ng mga blessing na talagang pagod na kakabigay sa akin. Kasi mga iniikot ko ang Maggie family, Palawan Pay family, at syempre, ayan, Unilab family, thank you so much. Ayan, Palawan Pay family, Palawan Pawn Shop. Pag Palawan Pay na kayo, mag-download kayo ng Palawan Pay. Kasi, bakit? One of these days, sa Pilaston YouTube, mag-share ako doon ng blessing. Mamibigay ako ng worth 100,000 na kuan. Isa-send sa Palawan Pay. So, I want to kuan you. Hindi nyo naman alam kung anong sabihin. I want to kuan you na mag-download kayo ng Palawan Pay, manood kayo ng live, at tapos pag mabasa ko inyong account doon, isa-send ko agad ng inyong Palawan Pay para Merry and Christmas ninyo sa Palawan Pay. And then, Maggie Magic Chicken Cubes. Thank you so much, Maggie Magic Chicken Cubes. Ayan na nga, oh. Magluto lang kayo, ha? Mas malaki pa yung lagayan kaysa loob, no? Okay? Direct Lauren, I love you, Direct Lauren. We will love you and we will hug you later. Punta kami sa'yo. Miss Jeannie M. Ocampo. Ma'am Jeannie, thank you so much, Ma'am Jeans. Miss Elaine Uy Kasipit. Thank you so much, Ma'am Elaine. Mr. Richard Reynante, thank you so much. Sierra Borlongan, thank you so much. A.A. Mercado. At Miss Matel Sullivan Celestino. Ana Buenaviaje. Ginawa ng delivery si Ma'am Kuano sa ating kuan. At Ana Cabral. Mars Von Hotea. Aking Mars na talaga naman. I see you at your lowest and I see you at your biggest. But I didn't see you at your thinnest. At syempre, Sir Mike Magsaysay, I love you, Sir Mike. Siya yung sinabi ko kayo na may mga maintenance na pero laban pa rin si Sir Mike. Ayan. At syempre sa lahat ng bubuo ng Kung Ano One production team, Man France, Prexy, maraming salamat sa lahat ng mga team. Ang glam team ko na mga kamukha ko lang din. Ayan, bawal ang hindi ko kamukha. Ayan, thank you so much sa inyong lahat. Thank you talaga. I love you all. Kuanizens, yes, thank you for joining us today. And of course, congratulations po to our Kuanti, Miss Melay Cantiveros Francisco. Atong palakpakan, guys! Uy, thank you so much sa inyo ha. Kasi kanang salamat talaga. Wala talagang pasalamat. Magsabi lang kayo kung ano mga kuanin nyo kay magkuhan ako, ha? Alin? Ay, taas mong konti. Congrats, Melay! Ma'am, thank you so much. Ma'am, sa magpunta mo. Very Ayan, best. thank you. Sir, love you, sir. Melay, may nag-invite ba sa'yo na tumakbo? Bro naman, hindi ako. May mga masabi mga kalokohan lang, pero hindi Oo. ako. Hindi talaga punta. Christmas wish mo.
Christmas wish ko, peace sa atin at sana kung sino man yung may mga kasalanan sa mga gobyerno, sana naman magkonsensya na sila at pwede naman sila na mismo para matapos na ang gulo at magkaroon na ng peace. Tayo na mismo ang magsimula ng peace, di ba? Okay, thank you. Thank you so much, sir. I love you, sir. Okay, thank you. Nanay, gano'n ka ka-excited ngayong napapasok na sa season 4? Sobra ako excited. Talagang, para ako, yung excited na feeling ko, yung parang, yung pag-excited tayo lahat sa Christmas season na. Sobra ako excited dahil alam ko talaga na magiging matuwa at maraming may inspire na naman sa ating mga new set of Bisaya celebrity na i-interview natin sa Kuan on One Season 4. Your thoughts na umabot tayo sa ika-apat na season na malapit na papasok? Sobrang thank you. Sobrang thank you talaga. Walang ako nito. Lahat ito is all about sa mga Kuanizens na mga nanood talaga. Lalo na din yung mga hindi mga Bisaya pero nanonood pa rin. Umaasa lang sa caption, sa subtitle. So, thank you so much talaga. Kayo ang dahilan kung bakit andito na tayo sa season 4. And keep on watching. Lalo na sa mga nanay. Mga nanay talaga ang nagtatanong ba, meron pa bang season? Yes po, nanay, confirm po. Meron po. Season. Magic season. Ayan po, thank you so much. Ano yung aabangan ng mga netizens, ng mga viewers, your fans sa bagong season? Abangan nila ang mga kwento ng buhay ng mga celebrity ng mga Bisaya, lalo na sila Mateo Guricelli, sila AZ Martinez at sila Beauty Gonzalez. Yung abangan kung ano talaga, saan ba talaga yung root nila sa pagka-Bisaya nila. Yun ang mga abangan, ang kwentong Bisaya nila. Nanay, paano mo tinatanggap yung isa ka ng host ngayon? Legit? Nahiya talaga ako kasi syempre hindi naman tayo feeling host talaga thank you Lord, pero syempre tinatanggap ko siya na as a work para hindi naman hindi ka naman magpiling at lumaki yung ulo mo na feeling ka naman na host. Saka this is a work and kailangan natin gawin yung best natin para magbigyan tayo ng serbisyo sa mga tao. Aware ka ba na tuwing may one, napapasaya mo talaga yung tao kahit Bisaya, nakakatagos ka sa mga Tagalog, sa hindi nakakainawa ng Bisaya? Thank you so much. Yes, aware po ako, ma'am. Thank you so much na may mga natatawa naman at meron ding nabubwisit. Pero doon naman ako sa mga nakakahappy, sa mga natatawa. Sa mga nabubwisit, sorry na lang. Ultimate yaw-yaw mo sa pagiging host ng Kuan on One? Ang ultimate yaw-yaw ko talaga sa pagiging host ng Kuan on One is be kind talaga. No? Kasi nakikita ko sa mga pinagdadaanan ng mga ini-interview ko na minsan ang mga problema talaga nila is yung mga, alam mo yung mga bash, yung mga ganon. Minsan talaga nakakapag-down talaga ng emotion at minsan it can lead to a very serious problem. So, be kind. Wala namang, hindi mahal maging kind. Alam mo, kung wala ka mang masabing masama, huwag ka nalang magsalita. So, be kind tayo. A little kind. A little kind. Just a little. Pero Mela, kasi may isa kang guest na Bisaya din, di ba? Na naging parang sentro ng kontrobersya. Ano yung nag-reaction mo nung dun sa pinagdaanan ni Shubi na kakamabil? Pero bago mo sagutin, magbababay lang si Miss Ma'am. Ay, Miss Ma'am. Ma'am, thank you po. Thank you, Ma'am. Thank you po. Ayan ka na, back to ko na naman, niya mo, paiba-iba yung hindi ako nalungkot ako, bilang siyempre Bisaya, kami ni Shubi. Nalungkot ako sa inabot niyang mga ganun kasi, pero alam mo naman tayo, mga tao, kaya nga, minsan talaga, pag may pinagdadaanan tayo mga ganyan, keep on praying na malusaw. Kumbaga kung sa pagkalusaw ng bagyo, malusaw din yung issue na yun. Kasi lahat naman dadaan ng talaga. Basta importante kung ano yung ma-learn mo sa Kuan. Because lahat ng mga nangyayari sa buhay natin, there's learning. So hindi yan nangyayari for no reason. There's learning talaga. So dapat may matutunan tayo. Pero nadismaya ka ba? Hindi ako nadismaya naman. Sa kanya, dun sa mga dati niyang videos. Hindi ko kasi napanood yung mga videos. Hindi ko na lang din, I choose not to watch because para ma-maintain din yung wala pagkakalala mo sa hindi naman sa ma-maintain, parang na-busy rin ako, pero nalaman ko daw na mga ganun, may mga problema nga. Pero sino ba naman tayo para mag-judge din, dadagdag pa ba tayo sa pag-judge niya? So let's pray na lang na malagpasan ni Shubi ang kanyang pinagdaan. Pero nakausap mo na siya? Hindi ko pa nakausap kaya na busy din ako, pero I try to message in the DM. Nag-DM ka? Oo, nag-DM ako sa kanya. Siguro hindi ko pa na-check kung na-set ng basa ba niya. Ikaw ba nag-DM ka din ba ng mga artista na gusto mong mag-guest sa Kuan on One? Yes, dumating ka ba sa ganung point? Yes, ni-DM ako. Tapos pag may mga pinagdadaanan yung mga artista, ni-DM din ako sa kanila na labanan mo lang lahat ng mga problema pinagdadaanan mo. It will
magpapas lang yan, dadaan lang yan lahat, tapos magpasin ako ng mga verse, ganun. Para mabigyan ng confident din lahat ng mga may pinagdadaan. Nagre-reply naman. Hindi, syempre hindi. Ito best, at least yung worry ko, at least nakatulong, yung worry ko sa kanya, yung lungkot ko sa pinagdaanan niya, parang makamove on ako dahil nakatulong ako sa kanya kahit paano na mag-advise ako. Kasi ayoko yung malungkot na ako, malungkot ng walang reason. Gusto ko makahelp din sa kanya ng advice. Melay, how do you maintain your positivity? I mean, mga maging positive. Pagiging positibo. Siguro, lagi akong may, gumigising talaga ako, may relasyon talaga ako kay Lord. I maintain my positivity to have a relationship to God. True relationship talaga, hindi yung come and go na parang pag ngayon lang, pag may blessing ako, hindi ko magdadasal. May blessing, may walang blessing, may maganda, may healthy or walang healthy, may sakit. Pasalamatan talaga si Lord kasi siya lang nakakaalam ko ng buhay niya. So are you positive? Positive? Charot lang. Ano bang kasi positive dito? Or hindi ko positive na po. Kain lang to tayo. Ito sa Geniel. Miss Geniel. Ganda naman. Parang nananaming na. Sa akin. Miss Geniel, ako dapat dyan. Melay, your thoughts about just, having season 4 ng Tuwano? My thoughts is like so many thoughts that coming to my mind na talagang grateful thoughts. And thank you thoughts sa lahat ng mga sumuporta. That's why we came here to this season 4. And grateful thoughts that it's not about me, but it's all about the Kuanisens that supports this. Gano'n to kakaiba doon sa mga naunang season? Ito kakaiba to kasi iba na naman tong mga guest nito eh. At kakaiba to kasi marami na kaming mga naipon na mga kalokohan at mga pautot-utot na mga utot para talaga namang magustuhan ng mga Kuanisens. So, sino yung mga guests this time? Yeah, top 3 lang ang pwede kong ilabas mo na ngayon kasi nasa loob pa sila. Si AZ Martinez. Wala namang Bisaya, wala pang bibili. AZ Martinez, si Mateo Guricili. Alam mo, ang ganda ng usapan namin doon about sa kanyang marriage na about ni Sarah. And then si Beauty Gonzalez, kung kamusta siya sa ka-life niya ngayon na Bisaya siya, nagano pa rin yung ano niya kung kuan pa siya, nasa kuan pa siya lumagit. Pero ano natututunan mo tuwing you sit down with someone? Ano yung mga major na natututunan mo? I've learned a lot talaga. Natutunan ko sa kanila yung mga buhay nila, paano nila labanan yung mga problems nila, paano sila umatake. Minsan nga, blessing in disguise talaga itong corona. Kahit minsan pag may pinagdadaanan ako na parang low ako, pag nagkukwano ng taping ako, may natutunan ako at parang ready na ulit akong lumaban sa buhay because of sa mga pinagdadaanan ng mga celebrities na nakausap ko na nalagpasan nila at talagang keep on kuan lang talaga sila, keep on faith talaga, believing to God na malagpasan nila. Yung management, grabe din talaga yung tiwala sa pagdating sa no? What can you say about it? Thank you so much ABS-CBN, my kapamilya, grabe talaga. Ma'am Cory, Sir Carlo, CLK, Sir Mark, Derek Loren, grabe. Sino bang sino ba nagbayad niyang kuan na yan? Uy, kanang itong kuan, itong mga table. Grabe talaga yung media con. Kay si Sir kuan para Sir Jamie. Si Sir Jamie Lopez, thank you siya kasi under kami sa kanya. So, I want to say thank you so much. I want family, thank you so much. One last na lang, ang dami mong mga funny videos sa TikTok. Nakakikita mo ba yung mga yun? Yung mga compilation, mga nakakatawa. Meron pa nga tayo dun yung sa umaga. Ay, sa ano natin? Yung ginawa natin dun sa... sa may show before. Nandun yung nagre-report ka. So, ano masasabi mo? Sa magandang buhay. Oo, sa magandang buhay. Ang daming gumagawa ng mga edits para sa'yo. Alam mo, thank you so much talaga sa ating mga Kuanisens na grabe talaga. Hindi na ko na alam kung ginagawa nilang kalokohan yung mga pamilya namin. But then again, supra naman kaming happy. Kami man ang nabiblessing sa ginagawa nila ba. Kaya thank you so much mga Kuanisens at mga talagang grabe ang kuan niyo paglalaro niyo sa pamilya namin. Pero natutuwa ako kasi may mga nagtatag sa akin may lang sinesend sa akin sa DM na, "Huy, buwang-buwang ka. Saan naman ako yung mga tao na yan? Nabuwang yung mga tao." So, thank you so much sa inyo kay because sobrang happy kami na nakapagbigay din kami ng a little smile sa inyong araw-araw. Thank you, Mela. Pero ikaw, thank you so much. Ay, okay. Melay, ano na lang, kung pag naging teen na yung mga anak mo, papayagaw ba sila sumali sa bahay, sa Pinoy Big Brother? Siguro kung depende sa desisyon nila. Desisyon na lang nila ang masunod, hindi ko desisyon. Kasi kung ako lang, wag na sila pumasok kaya mga bibig yung mapapahamak yung mga ito. Kasi kung pumasok yun, tapos babalikan yung interview na to, sabihin ko talaga, mapapahamak sila sa mga bibig nila. Grabe yung mga bibig nila. Kaya talaga, Bibig agad? Oo, kasi mama, mga bibig nila, kung ano yung naisip nila, sasabihin talaga nila. So, ako naman, siyempre,
Pero masasabi ko, ang mga anak ko, kahit mga ganun yun ang mga daldal nila, they are the very good daughter of mine because pinalaki ko sila na talagang alam ko kung medyo iba ng ugali mo, kino-correct ko sila. And si Jason din, ganun din siya. So, kahit ganun ang mga bibig, mababait mga bata yun at mabubuting bata yun. Thank you. Thank you so much, Miss Kenya. Thank you so much. One photo lang. Okay. Sorry, Miss Kenya. Kaya ako May ano lang. Ayan, dyan lang. 1, 2, 3. Congratulations. May post lang. Salamat naman po. Post lang. Model. Model. Kunwari model ng ano pala, 1Pay. Next. Magi naman ang may na model. Nagluto. Ma'am Shemes, ikutan mo naman kami. Ikutan mo Miss naman Universe kami. naman. Miss Universe. Ay, grabe, pawis ko. Sorry, pasensya na patawa. Thank you. Miss Kenya, thank you so much. Thank you. Para sa saling binibining Pilipas ni Miss Kenya. Okay na po. Yung nag-Miss World. Uy, thank you. I love you, ma'am. Yung mga photo mo din, nakalabas yung din. Oo, kasi Isang question? Tatlo din? Besh! Andiyan pa si... Baka magta-touch up ba si Melanie? Yung sobre? Okay po. Picture daw dito. Tissue daw po. Melay, ang demanding niya, picture daw solo. Oo, siyempre naman. Sinasaktan pa ako. Marireklamo kayo kay Ate Inaasar mo na naman ako, sir. Thank you po. Wait lang po muna. Kulong ka talaga. Biglang Slide break. Okay, sorry. Sorry, mabilis lang po. For push lang po. Pwede tanong lang po namin. Did you expect